A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga mahal kong kapatid sa pananampalataya at sa aking mga kababayan, sa puntong pong ito, itong pagbabahaging ito ay nahahati sa tatlo. Una ay ang panawagan natin sa mahal nating presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa ay ang mensahe natin o ang pagbibigay natin payo, una sa ating sarili at sa ating mga kapatid na mga Mauti Group, ISIS Group o ang sinasabi nating mga Abu Sayyaf. Pangatlo ay ang mensahe at aking panawagan sa aking mga kapatiran at tribo sa Marawi City. Una po sa ating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Wala ni sino man po sa atin na gusto niya ang mangyari ang hindi inaasahan. Alam po ninyo at batid ninyo na 95% or more than that, ang mga Maranao ay halos ipaglaban kayo, sinuporta kayo sa halalang nakaraan dahil sa kanilang paniniwala sa inyong kumpanya laban sa droga, terorismo, laban sa katiwalian at korupsyon ng ating bansa. Hindi po nangangahulugan na kayo ay nanalo dahil sa kanilang pagsuporta sa inyo. Bagkus, kami ay naniniwala na kayo ay nahalal bilang isang presidente dahil una, kagustuhan po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kagustuhan ng Diyos na siya ang may kapangyarihan ng lahat. Pangalawa po ay dahil sa paniniwala ng halos karamihan, nagkaisa ang Kristiyano at Muslim, na kayo ay sinuportahan dahil sa inyong laban sa sinasabi nating pagsugpo, sa sinasabi nating droga, terorismo, korupsyon at katiwalian ng ating bansa. Ngayon po itong giyera sa Marawi City, noong sumiklab ito at nagsimula noong May 23, 2017. Ang aming lang pong panawagan sa inyo, sana po ay pakinggan kami bilang mga Maranao na kayo ay naniniwala na sila rin ay iyong mga kadugo at sila rin ang iyong pinagmulan ng iyong mga ninuno, na halos karamihan po sa amin ay nadismaya. Karamihan po sa amin ay nawalan ng pag-asa. At karamihan ay na-discourage po sa hindi nyo pinapakinggan ang aming panawagan at parang baliwala sa inyo ang mga nangyayari sa mga sibilyan, bata at matanda at ang giyera sa Marawi City. Alam po natin na hindi rin namin kayo masisi dito sa pagbobomba at pag-airstrike ng inyong mga sundalo. Ngunit sana rin po pakinggan ninyo minsan ang aming mga hiling. Kami ay nagsusumamo sa inyo. Bisitahin din po ninyo, alamin din po ninyo itong mga nangyari sa aming mga kapatid, sa aming mga kababayan, kapamilya, dito sa nangyari na dito sa Mindanao. Lalong-lalo na po sa Marawi City. Bisitahin niyo po ang mga evacuee center, yung mga namatayan ng kanilang mga mahal sa buhay, bata at matanda, yung mga nag-evacuees. Lagi niyo pong binibisita ang mga sundalo. Minsan din po sana kayo ay makiramay. At tignan din po at pakinggan ang hiling ng aming mga kababayan sa Marawi City. Mahal na Presidente, kami ay naniniwala na kayo ay sana gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Protektahan kayo dahil kami ay naniniwala sa maganda ninyong programa. At sana rin po ay maging patas po tayo sa ating paghusga. Hindi po ang mga Maranao ay gusto nila ang mangyaring ito. Sa puot ninyo at galit ninyo na pinabayaan namin at pinapasok namin ang mga ISIS sa Marawi City, hindi po namin sila hinayaan na pumasok. Ito po ay inaasahan, ito po ay basta na lang nangyari ang hindi inaasahan. Kaya nangyari po, kung halimbawa po, kung ating may isa sa larawan, ang inyong anak ay pumunta sa isang lugar kung saan siya ay mapapahamak, ito po ba ay kagustuhan ninyo bilang isang magulang? Ganon din po ang mga taga-Marawi. Hindi namin gusto mangyari itong ang aming mga tahanan, ang aming mga gusali, ang aming pagpapraktis sa aming relihiyon, ang aming katiwasayan at katahimikan, halos ang aming buhay ay nawala na. Kailan uli po babago o kailan po uli babangon ang Marawi? Totally devastated po ang nangyari. Nakakaawa po. Sana po maawa kayo sa kanila. Kahabagan sila.
at sana ay may pagbabago sa marawing ito na siyang nangyayari. Pangalawa, panawagan namin sa aming mga kapatid na mga ISIS. Sinasabi natin mga Abu Sayyaf, sinasabi natin mga lahat ng mga sino mang na-involved dito o mga narco-politics o sino man ang na-involved dito, dahil ito po ay nagalo-halo ang mga haka-haka at kuro-kuro ng iba. Sana po ay matauhan tayo. Magilty tayo sa ating ginagawa. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang inyong pakikipaglaban sa relihiyong Islam, ito nga ba ay tama? Ito nga ba ay hindi taliwas sa tamang paraan at turo ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam? Wala ni isa sa mga Muslim na hindi niya gusto maitaguyod o maisakilos o maisagawa ang Sharia o ang sinasabi nating dawla. Pero nararapat po ba ngayon? Napapanahon po ba ngayon? Alam po natin kung gusto nyo itong mangyari. Pero ang pangyayaring ito, alam natin sa Islam na may surut. Mayroon itong mga kondisyon. Kung tayo ay pinagpapatay, kung tayo ay sinusunog ang ating mga tahanan, kung tayo ay tinatanggalan ng karapatan para isagawa natin ang ating pamumuhay, ang ating pagpapraktis sa ating relihiyon at pinagbabawalan tayo, doon lamang tayo inaatasan, doon lamang tayo inutusan na ipaglaban ang ating karapatan, ipaglaban ang ating relihiyon bilang depensa sa mga taong mapaniil at nagtatanggal ng karapatan ng bawat isa. Pero nakikita po natin ngayon ang ating administrasyon. Ito po ay hindi dahil tayo ay suportado o kahit sino man. Pero sa nakikita natin sa lahat ng mga dumaan ng mga administrasyon, itong administrasyong ito na nagawa niya ang nagawa ng hindi nagawa ng mga iba, kung saan ang laban sa sinasabi nating droga, laban sa anumang mga karahasan o paggawa ng mga taliwas sa Islam, sila at tayo ay dapat makiisa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Makiisa, makipag-ugnayan, makipagtulungan sa paggawa ng kabutihan. Kung tayo ay isang Muslim, naninirahan sa lugar ng isang Kristiyano, pero nakikiisa tayo para sa katiwasayan, katahimikan at kapayapaan ng isang bansa, walang pagdududa na tayo po ay may gantimpala. Lahat po ng mabuting gawain, lahat po ng magandang intensyon sa Islam, tayo po ay magantipala. Pero kung inyong ginagawa na ang Islam ay dinadaan ninyo sa dahas, ginadaan nyo ito sa lakas, puwersa, pwede ba patayin natin ang isang Kristiyano na walang kalaban-laban? Ang turo ba ng Islam ay ang pumatay at walang habag sa kahit sino mang hindi naniniwala sa Islam? Hindi po yun at taliwas po yun sa turo ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung mga pag-unawa ninyo na sinasabi ninyo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Basahin po natin ano ang paliwanag dito ng ating mga pantas. Ano ang ibig sabihin at ipinapaliwanag dito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi tayo ay inaatasan para makipaglaban sa larangan ng ating relihiyong Islam. Ay kung ano na ang pag-unawa natin, mayroon pong kondisyon, mayroon pong mga dalil, mayroon pong mga wisdom kung anong pinagkaisahan dito ng mga pantas. Basahin po natin ng malawak, unawaan po natin mabuti ang ating relihiyong Islam bago natin isagawa at isakilos kung anuman ang nararamdaman natin, kung anuman ang mga agam-agam at naisip natin sa ating sarili. Dahil kung ayaw natin ang isang lugar na tayo ay nawawalan ng ating pagpapraktis sa ating relihiyong Islam, at kung ikaw ay magsabar, ang jihad ay nasa puso natin, ang jihad ay nasa atin mismo. Tayo mismo, sarili natin. Kayo na nagsisilaban sa pagtungkol sa relihiyon ng Islam, nagsimula na ba ang jihad sa inyong sarili? Naganap nyo na ba ang 5 beses pagdarasal sa isang araw? Napa-Islam nyo na ba ang inyong pamilya? Ni ikaw mismo sarili mo, tanungin mo, saan at hanggang saan ang kaya mo sa iyong pagsasakilo sa iyong relihiyong Islam? Bago po tayo gumawa ng anuman, paramihin po natin, basahin po natin ang ano ang katuruan ng Islam. Sa mga nakikinig na mga kapatid natin o mga kababayan natin ng mga Kristiyano, ito pong lahat ng nakikita ninyo ay ito ay taliwas sa turo ng Islam. Ang Islam ay hindi po marahas. Ang Islam ay walang extreme, walang terorismo. Pero meron lang tayo mga kapatid na sila ang nagsasagawa nito, na sila ang nagbibigay mali o imahe sa patungkol sa katuruan ng ating relihiyong Islam. Don't judge the religion by its people, but judge religion, Islam, by its scriptures and its teachings. May Allah subhanahu wa ta'ala enlighten us all and give us more understanding, full understanding of our religion, Islam,
and may Allah guide us all into the right path. Sana po, aming mga kapatid, whoever you are, kung mayroon mang mga foreigner, antumul ladina tadakhaltum bihadil umur, hal antum tuqatiluna fi sabilillah. Sa aming mga kapatid na mga tauso, Maguindanao o mga balik Islam na nandyan at nakisama sa itong mga multi-group na ito, alamin niyo po sana, kayo ba ay nagamit? Ginamit po ba kayo? O totoo ba ito pakikipaglaban ninyo ay kayo ay nasa tama? O kayo lamang ay ginamit ng mga Hudyo? O ginamit tayo ng ating mga kalaban? So sana po maunawaan natin mabuti at huwag ninyo sabihin na ang sinumang tumataliwas sa inyong katuruan at kung sino man ang hindi niya gusto ang inyong pagtuturo ay isa ng murtad na pwede nyo nang patayin. Ang Allah po ang siya lang ang may karapatan tumanggal ng buhay ng isang tao. Katakutan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allahu Akbar. Ang sinumang pumatay ng isang mananampalataya na ito ay sinadya niya, ang kanyang kaparusahan sa araw ng paghukom ay ang nagliliyab na apoy. At ang Allah ay nagalit sa kanya, kinasuklaman siya at isinumpa siya, at kanya sa araw ng paghukom ang matinding parusa. Katakutan natin ang Allah. Huwag na huwag tayo basta pumatay ng mga Muslim, huwag na huwag tayo pumatay ng hindi mga Muslim dahil ang relihiyon Islam ay ruhama ubaynahum. Ang relihiyong Islam ay ang katiwasayan, katahimikan, kapayapaan, respeto at pagmamahalan ng lahat. Bilang panghuli, mensahe sa aking mga mahal na katribo, aking mga mahal na mga kababayan sa Marawi City. Alam po natin, batid natin na ang Marawi City, kahit saan lugar man tayo pumunta, hindi natin ito paigpapalit. Ang sabi nga ng ating mga matatanda, na minsan nuray burawan talintik sa dita inged na mapagiruit tadmani tarintik sa ganatan. There's no place like home. Alam natin, masakit sa ating sarili na hindi tayo makabalik sa ating mga lugar. Bumalik man tayo sa ating mga tahanan na wala na ang sinasabi nating ating mga kayamanan, na wala na ang anuman ating inaasahan. Ito rin ang panawagan natin sa ating presidente na sana po itong sinasabi nating clearing operation ng inyong mga sundalo ay bigyan karapatan ang mga tao, ang mga mamamayan na sila ay pumasok at makita ang kanilang mga lugar na walang nangyayari at walang nawawalan ng kanilang mga kayamanan. Ang masaklap po dito, Presidente, bisitahin ninyo at alamin ninyo. Hindi namin gusto ang mga ISIS na pumunta, pero batid po ninyo ito at batid ito ng kahit sino man, na walang sino mang may gusto rito. Pero hinihiling namin, sana po ay kung mayroon tayong sinasabing na clearing operation, dapat ang barangay chairman, dapat ang mga taong sila ang nagmamay-ari ng mga kanilang tahanan ay sila mismo ang makapunta at masamahan nila ang sinuman at walang mawalan ng kanilang mga pag-aari. Dahil masaklap po dito, mahal na Presidente, ay ito ay masakit sa amin. Kung anong masakit sa inyo, masakit din to sa amin. Kaya tayo mga Maranao, la tayasu mi rahmatillah, la taqnatu mi rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag at awan ng Allah. Ito ay nangyari. Masaklap na nangyari ito sa mga Muslim dahil ito ay pagsubok. Hindi lang sa Syria, hindi lang sa Libya, hindi lang sa Iraq, pati rin sa Sulu, pati rin sa Maguindanao nung una. Ngayon, sabi nga ng matatanda sa atin, dumating ang mga Espanyol, dumating ang mga Amerikano, dumating ang mga Hapon. Ni kailanman hindi nangyari sa Marawi City ang labanan na sila ay mismo ay umalis sa kanilang mga lugar. Bagkus ang mga lapit bayan natin ang silang pumupunta na nag-evacuate sa atin sa Marawi. Nangyari ito dahil ito ay kagustuhan ng Allah. Hindi natin inaasahan. Kailangan lang natin ito tiisin. Kailangan din natin manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na rin siguro sa dami ng mga kasalanan na nagawa ng mga iba sa atin. Dahil na rin sa pagiging pabaya ng mga iba sa atin na nangyayari na naging pabaya sa reliyon, sa ating reliyong Islam. At dahil sa mga palamuti
at dahil sa mga material dito sa mundong ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Ang katotohanan sa pinakamalapit na kahulugan nito sa wikang Tagalog ay naging lantaran ang paggawa ng kasalanan ng mga tao sa kalupaan at karagatan dahil sa kagagawan ng kanilang sarili, hanggat dumating ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang paalaala nang sa gayon sila ay manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahal niya tayo. Kailangan natin magkaisa. Kailangan natin tayo ay magrespetuhan. Kailangan natin magbago. Oras na ng pagbabago. Oras na ito na tayo ay manumbalik sa Allah at itaguyod natin kung ano man ang tunay na turo ng ating relihiyong Islam sa lahat at ang sino mang nanonood at nakikinig ngayon, magkaisa po tayo. Mahal namin ang aming bayan, mahal namin ang Pilipinas, lianna al-hubbul watan min al-iman, dahil ang pananampalataya sa Islam kasama rito ay ang sinasabing pagmamahal sa bayan. Wala pong sisihan kung sino ang pinagmulan nito, mangyayari ang dapat mangyari. Pero ang sinabi ng ating mga matatanda sa ating mga wikang mga maranaw, ang sinasabi nila, "Nainukas sumurka wallah na makatalimumabu kabalagid o pakituya ka ba kayawa." Nainu ko may binasa so inod tanu na asar ka importante na eda mabinasa na sutinig naguparatiatan ko Allah pagawa ang gusto dunia na nainu kaad nagkaskat tanu sa morelungan ko sirano to amya lalim pakabagan tanu so paratiatan tingnig tanu kapag isa-isa tanu Presidente Rodrigo Roato Duterte kaluoy ka karon sa Marawi unsay mga kinabuhi katong mga katribo na iyong mga ninuno. Tayo ay naniniwala, magkaisa tayo. Sana po ay maibalik ang tunay na muling sigla at pagkakaisa ng mga taga Marawi City. Hanggang sa muli, sana po kung ano ang mabuti na aking nasabi rito, ito po ay mula sa Allah, at anumang mali at hindi nyo nagustuhan na aking nabanggit ay ito po ay mula sa syaitan at muli galing ito sa aking sarili. Bilang tao, makasalanan, bilang tao, may pagkukulang. Sana po kapulutan ng aral itong pagbabahaging ito, at hanggang sa muli, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.